umagang ito, mga kapatid, atin pong ibigay sa Diyos muli ang pinakamataas na parangal at papuri sapagkat ibinalik niya sa atin ang atin pong mga buhay, ang atin pong kalakasan upang siya'y paglingkuran. Isang bagay na atin pong pakaisipin, atin pong isapuso na sa tuwing tayo po ay maglilingkod sa Diyos, atin pong ibigay sa Kanya ang pinakamataas na parangal. Sapagkat atin pong kinikilala ang ating Panginoon na siya ang naglalang ng atin pong mga buhay. Atin pong pasalamatan ang ating mahal na Diyos sapagkat ating nakamta ng mga pagpapala na patuloy niyang pinapadaloy sa atin pong mga buhay. Lalo tigit ang ating mga kaibigan na patuloy na nakikiisa sa atin tuwing umaga at hapon ng atin pong paglilingkod. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat sa ganitong klaseng kalagayan ng atin pong sanglibutan, nariyan siya. Sagana sa pagpapala at sagana sa pagmamahal. Atin pong pagmasdan ang atin pong kapaligiran. Atin pong pakinggan ang balita sa pangbuong sanglibutan kung ano ang nangyayari. Subalit ang mga anak ng Diyos patuloy na nagbibigay parangal sa Kanya. Sa iba't ibang klaseng karanasan, mga kapatid, ang Diyos ay hindi humiwalay sa atin. Patuloy siya na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa iba't ibang parte, sa iba't ibang aspeto ng atin pong mga buhay. Kaya naman, sa umagang ito, atin pong purihin ang Panginoon, atin pong ibigay sa Kanya ang pinakamataas na papuri at parangal para maluwalhati natin ang ating manlalalang. Sa umagang ito, gusto ko po kayong dalhin sa isang kasaysayan, sa isang ministeryo ng atin pong Panginoong Hesus nung siya ay naglilingkod pa sa lupang ito. Kasama niya ang kanyang mga alagad upang palakasin ang pagpapakalat ng pabalita ng katotohanan at kaligtasan at ang pagmamahal ng atin pong Panginoon. Atin pong isaysay sa atin pong mga buhay na sa bawat paglilingkod po natin sa atin pong mahal na Diyos ay ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ito sapagkat sa atin pong sariling karapatan at kalakasan wala po tayong magagawa. Ang titulo ng atin pong pag-aaral ngayong umaga, mga kapatid, ay Spiritual Maturity. Sa tagal na nating naglilingkod, ay ating usisain ang ating mga sarili kung kumusta na ang ating espiritualidad na kalagayan. Ito ba ay nag-improve? Ito ba ay nasa alanganing kalagayan? Tayo lamang, mga kapatid, ang tanging makakasagot nito. Kaya atin pong muling balikan ang kasaysayan na kung saan na itinataas ng Diyos ang kanyang pagiging laman upang makita at samahan ang kanyang mga alagad upang ipakita kung sa tagal nilang naglilingkod at kasama ang ating Panginoon sa loob ng 3 taon, ang kanila bang espiritualidad o spiritual maturity ay nag-increase. Kaya atin pong mapapansin sa mga pag-aaral na ito, mga kapatid, na ang atin pong Panginoon ay mayroon po siya laging ginagawa at inaaral sa kanyang mga alagad. At lalo tigit, ito po ay kalakasan din naman sa atin pong pananampalataya at paglilingkod dito sa atin pong kapanahunan. Bago po tayo papalaot, gusto ko pong batiin ang ating kapatid. Siya po ay maagang maaga na nagbigay mensahe para po sa atin. Nag-message po siya.
Siya po si Sister Hanedel sa Uvula ng South Australia. Thank you kapatid. Ang oras po nila ngayon doon ay nasa mga alas 8 ng umaga. Thank you very much. Sa aklat po ng mga Juan, pangkat 21, ang talata po ay 21 rin. Ang pahayag ay ganito. Pagkakita nga ni Pedro sa kanya ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, ano ang gagawin ng taong ito? Hindi natin maisaysay kapatid kung ano ang ibig sabihin ni Pedro sa mga talatang ito. Pero ang susing talata na atin pong pag-aralan ngayong umaga ay 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Spiritual maturity. Ang sabi po rito ni Pedro sa atin pong Panginoon, pagkatapos po nilang kumain, actually po ang ating Panginoon siya panaghain. Sa tabi ng karagatan ng Galilea, pagkatapos niyang nagluto ng ulam, pagkatapos niya nagluto ng kanilang makakain, sila ay namasyal, sila ay naglakad along the seashore of Galilee. Habang sila ay namamasyal kapatid, kasama sila John, Matthew, sila ni Luke, at iba pang mga alagad, itong puso ng taong ito na si Pedro, mayroon siyang natatanging ibang kaisipan at siya lang ang nakaisip ng tanong na tungkol sa mga tanong na ganito. Kasi nakita ng ating Panginoong Yesus na itong si Peter ay mayroon talaga siyang naiiba sa lahat. Although, lahat sila ay tinawag ng ating Panginoon para maging alagad. Pero ang tanong niya kasi, ano ang gagawin na nagsabi sa ating Panginoong Yesus, ano ang gagawin ng taong ito? Kasi habang sila ay naglalakbay, mga kapatid, nababasa ng ating Panginoong Yesus ang isipan ni Pedro na kasama ang kanyang mga alagad. Especially, tingnan natin mabuti, kasi ang nagpakain sa kanila, ang naghain sa kanila, ang ating pang Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, na itong si John ay first cousin ito ng ating Panginoon. Pinsang buo yan. Kaya ang tanging tanong ni Peter, ano ba ginagawa nito ni John? Ano ang gagawin ng taong ito sa ministry na kanilang ginagawa kasama ang kanilang Panginoon? Sa ilang taong nagsama sila mga kapatid, yung espiritu ng taong ito, mayroon talaga siyang kakaiba. Kasi doon sa kasaysayan, nababasa ng ating Panginoong Yesus na si Pedro, hindi pa talaga nag-improve ang kanyang espiritualidad na kalagayan. Kasi mayroon siyang nararamdaman na selos doon sa alagad ng ating Panginoong Yesus na si John. Kasi ang kanilang ministeryo, kapatid, unang-una rito ang nagbautismo kay Panginoong Yesus ang kanyang pinsan. Na samantala, doon sa grupo nila, ang may say, kumbaga, itong taong ito, si Peter. Kaya gusto ni Peter, kapatid, na maglingkod sila, grupo, small group, ang kanilang pinaglilingkuran, gusto niyang iwanan si John, na dapat huwag nang isama at mag-iba ng ministry. Pero sabi ng ating Panginoong Yesus, hindi. Kung gusto mong maglingkod, kung gusto tayong maglingkod sa ating mahal na Diyos, kailangan sama-sama tayo sa isang grupo at dapat walang maiwan at walang mauna. Kung gusto mo, Peter, gumawa ka at sumunod ka sa akin. Laging iniisip ni Peter, kapatid, bakit ang taong ito malapit sa kanya? At bakit siya na mayroon bang say o karapatan
matapang, mahusay, madaldal. Bakit siya ay parang hindi first priority ng ating Panginoon? Kaya pagkatapos ng pakainin ng ating Panginoon doon sa mga material na bagay, pinapakain sila araw-araw ng ating Panginoong Yesus doon sa tinatawag na spiritual maturity. Karakter ang pinag-uusapan dito, kapatid. Mayroong ibinigay na isang ilustrasyon ang isang mangangaral. Kapag ang isang taong mayroong lagnat o bata man yan, ang ginagawa ng magulang o doktor o nurse ay nilalagyan siya dito ng thermometer. O kaya sa ospital, nilalagay rito ang panukat ng isang taong may sakit o may lagnat. Ang gawain ng thermometer, kapatid, susukatin kung gaano kataas ang ningas o init ng isang taong mayroong karamdaman o mayroong lagnat. Yan ang sukatan. Pag ilagay yan dito o ilagay man yan dito, ikinakabit, sinusukat kung gaano kainit ng kanyang katawan sa pamamagitan ng thermometer. Yan ang trabaho niyan. Pangsukat lang yan. Walang ibang ginagawa yan, kapatid. Kapag mayroong sakit, ilalagay, bata man yan o matanda, kung mayroong sakit, ilalagay dito yan, ikakabit, sinusukat at nalalaman ng mga doktor o nurse kung ano man yan na mayroong alam riyan kung gaano kainit ang ating katawan. Dito tayo sa kabilang banda. Ang thermometer pangsukat sa init. Ang thermostat, yung aircon natin dyan, sa ating guest house, guest room. Ang thermostat, kapatid, kapag mainit ang isang lugar o isang tahanan, isang kwarto, kapag inon mo yan, binuksan mo yan, at lumabas ang lamig niyan, ang trabaho ng thermostat, tatanggalin ang init. Ang trabaho ng thermometer, susukatin ang init ng katawan. Ang trabaho ng thermostat, aalisin ang init sa pamamagitan ng kanyang lamig. Ang ilustrasyon na ito, kapatid, saan tayo pwedeng lumagay sa dalawang ito? Kasi si Peter, nakita ng ating Panginoong Yesus. Ano ba ang taong ito? Sa tagal kong kasama araw at gabi, hindi niya ramdam, kapatid. Yun bang spiritual maturity? Kasi kung ano ang ugali ni Pedro, nung tinawag siya ng Panginoon, kasama na niya ang Panginoon, kapatid. Pero yung kanyang spiritualidad, hindi man lang umangat. Hindi man lang nag-matured. Kasi kung ano yung kanyang kultura, nung tinawag siya, kasama na niya ang kanyang tagapagligtas, naroon pa rin ang kanyang ugali na hindi matanggal-tanggal hanggat ang ating Panginoong Yesus pinako na, pinahirapan na, siya nandoon pa rin. Take note, kapatid, tandaan po nating mabuti. Ang spiritual maturity, nakikita yan sa atin araw-araw kung ano ang ating mga ginagawa. Kapag mababa ang espiritualidad mo, pagdating sa pagsubok, lalo tigit sa espiritual na subukan, itatanggi mo ang iyong Panginoon. Like Peter. Mababa kasi ang kanyang espiritualidad, kasama na ang kanyang tagapagligtas, pero ang kanyang ugali, kapatid, hindi nababago. Laging sinusukat ng thermometer ang kanyang init ng pananampalataya. Hindi man lang niya napansin ang iba, yung thermostat na siyang nagpapalamig, kapatid, doon sa kanyang nararamdaman na dapat magiging smooth ang kanyang pagsama sa kanyang tagapagligtas. Spiritual maturity. Kaya ang sabi ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Para tumaas ang iyong espiritualidad, kasama mo
ang iyong tagapagligtas, araw at gabi ng ating paglilingkod, ang makapagbigay lamang sa atin ng tibay at pag-angat ng ating espiritualidad. Yun bang panalangin na walang patid sa atin pong Panginoon? Alam niyo po ang prinsipyo ng aklat ng Juan at ang prinsipyo sa mga sulat ni San Pablo, lagi po yang nagkakarugtong para sa espiritualidad na pagniningas. Balikan po natin si Peter. Nung hinuli na ang ating Panginoong Yesus, nararamdaman niya, kapatid, na ang ating Panginoong Yesus walang ibang magtanggol yan. Siya lang. Kasi siya nga ang may say rito. Biro mo, kapag nagluto ng pagkain ang ating Panginoong Yesus, silang lahat nakakakain. Kapag nagsalita ang ating Panginoong Yesus tungkol sa pag-ibig ng Diyos at tungkol sa kabutihan ng Diyos na nasa langit, lahat sila nakakakain. Lahat sila nakakarinig. Lahat sila nakinabang. But Peter, inside his heart, kapatid, laging nasa tanong ng kanyang puso at ng kanyang isipan, ano ang gagawin? Ano? Bakit? Ano ang gagawin ng taong ito? Ano ang gagawin ko sa sarili ko? Kaya kapag nakita ko ang aking Panginoon na naghirap patungo sa kanyang kamatayan. Alam niyo kapatid, ang spiritual maturity, sinusukat yan. Tayo mismo ang magsusukat sa ating mga sarili. Tayo mismo ang maglalagay ng thermometer sa ating mga sarili. At tayo mismo ang pupunta sa isang lugar kung malamig na ba o mainit pa ba sa pamamagitan ng thermostat. Kaya habang hinuhuli ang ating Panginoong Hesus, habang pinapahirapan ang ating Panginoong Hesus, dahil mababa ang kanyang immune system sa kanyang pananampalataya, dininay niya ang kanyang Panginoon na sa tagal nilang nagsama para sa paglilingkod, pero nagawa niyang itanggi ang kanyang Panginoon. Hindi ko kilala yan. Sino ba yan? Di ba isa ka yan para sa kanila? Hindi ko kilala yan. Kaya sa panahong yan, si Pedro po ay missing. Kapag ang espiritualidad mo mababa sa pagkakilala mo sa sarili natin, sa sarili mo, sarili ko, ididinay mo ang iyong tagapagligtas. Pero sa bandang huli, kapatid, nararamdaman niyang mabuti. Kaya umiyak ito eh. Umiyak siya. Kasi nararamdaman niya sa kanyang sarili, siya mismo ang nagsukat ng thermometer kung gaano kainit ang kanyang paglilingkod. At ang thermostat, paano siya pinalamig sa kanyang paglilingkod, kapatid. Siya mismo nakaramdam na ang kanyang Panginoon hindi niya na kayang ipagtanggol sa panahon ng kapighatian. Lalo tigit sa kamatayan. Wala na sa papel doon. Wala na ang ating tagapagtanggol. Hindi na kaya ipagtanggol ni Pedro yan. At ang tanging naiwan, yung kanyang pinagsisilosan. Take note, kapatid, sa kasaysayan. Lahat ng mga alagad ng ating Panginoon. No? Yung kanyang kinaiinggitan na si John. So si Pedro talaga may sekreto sa buhay. Nung ipinako at naghirap ang ating Panginoon, umalis ang mga alagad at ang tanging naiwan na saksi hanggang sa kamatayan, ang taong kanyang kinaiinggitan, walang iba, kundi si John. Remember, kapatid? Kaya sabi rito ng ating Panginoon, kung gusto mong sumunod, Pedro, kung gusto mong maglingkod, mainit ka, abay, sumunod ka sa akin. Sundin mo kung ano ang aking itinuro sa iyo. Matapang sa paglilingkod,
matapang pagdating sa kapaghatian, matapang sa lahat ng bagay. Ang tawag dyan, spiritual maturity. Atin pong damdaming mabuti na ang paggingas ng atin pong pananampalataya sa espiritual na kalagayan ay nasa ating mga desisyon. Pero ang espiritual natin na paglago ay nasa ating mga gawa. Ang tanging hindi dapat natin makalimutan, mga minamahal na mga kapatid, yun bang sinabi ng ating Panginoong Hesus? Sumunod ka sa akin. Ang pagsunod natin sa ating tagapagligtas, mga minamahal ko, ay ang pagsunod dito sa espiritual na paglago natin kay Kristo. Kaya manalangin tayo na walang patid, sa bandang huli, naramdaman niya ang kanyang ginawa. Doon lang siya nag-matured, kapatid, nung kanyang maramdaman na siya ay out of place na sa ating Panginoong Hesus. Nung mamatay ang ating Panginoong Hesus sa kalbaryo ng cross, doon niya naramdaman ang pagsisisi na mababa pala ang kanyang espiritualidad. At sa pagbababa ng kanyang espiritualidad, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus, yun pa ang nagbigay daan muli para si Peter ay tumaas ang kanyang spiritual maturity. Di ba napaganda? Na tuwing umaga mararamdaman nating mabuti na tayo, ang ating espiritualidad ay mataas. Gumising tayo, kapatid. Pilitin natin, bumangon, ibigay natin sa Diyos ang ating pinakamataas, pagluhod, pagpikit ng ating mga mata, ating ibigay ang pag-awit papuri sa Kanya tuwing umaga, tuwing hapon ng ating buhay, sapagkat nakikita ng Panginoon, nababasa niya ang ating espiritual na paglago kung hanggang saan ang sukat natin, ang thermometer natin sa ating buhay at ang thermostat ng ating pong pagkatao. So ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.